Hoy, bumabalik ang inyong tsismosang palaka. Ano na nga ba ang nangyayari ngayon sa Pilipinas? Hindi ko na alam guys kung malulungkot ako or kasi lagi naman ako nanonood ng mga vlog sa YouTube kung nakikimarites ako kung anong nangyayari sa Pilipinas. O, di ba? Sabi nila, si Tatay Digong ipapahuli na sa ICC. My God! Nakakatakot na balita. Pero guys, wag ka. Hindi natatakot si PRRD. Sabi niya. Ang sabi ni Tatay Digong na hindi siya magpapahuli ng buhay sa mga ICC. Tutal, matanda naman na daw siya. So, tanggap na niya kung anong mangyayari sa kanya. Sana guys, wag naman mangyari kay Tatay Digong. Kailangan pa natin siya. Siya na lang yung boses natin na mga netizen. Kung wala si Tatay Digong, guys, hindi matitinag ang mga magnanakaw sa politika. O, di ba? Oh. Nag-makeup ako ngayon kasi para sayang naman yung makeup ko, 'di ba? Hindi magagamit. Sayang naman 'yan. So ano nga ba ang nangyari sa mga politiko? Tatay Digong, ang sabi ni PBBM, hindi niya papapasukin ang ICC, pero taliwas sa mga nangyayari, 'di ba? So talagang lumabas na din si Mr. Trillanes. Sabi nila aso daw si Sir Trillanes. Totoo ba yan? Sir Trillanes, matanggap mo bang aso ka? O, di ba? Ay, ito, seryoso na guys. Sana wag naman mangyari, no, na ganun ang kahihinat na ng former president natin na si PRRD. Magkamalaki kaya ang naitulong ni PRRD sa Pilipinas. Kahit na mayroong hindi nagustuhan yung pamamalakad niya. Pero kami guys, sa Mindanao, pinaka the best talaga si PRRD. Alam mo ba na sabi ng ate ko sa Maynila nung nagka-pandemic, hindi sila nakaramdam ng paghihirap. Lagi silang may ayuda. Eksakto ang ayuda. Hindi nila naranasan ang gutom. Ang mga pamangkin ko at anak ko, ang tataba, hindi nakaranas ng pandemic. O, di ba? Kaya, malaki talaga ang pasasalamat namin guys or natin na naging presidente natin si PRRD. Sa kabila namang nangyayari sa kanya ngayon na papadampot daw siya ng ICC. Pero hindi natatakot si PRRD kasi dati sinabi niya yun sa ano nga yung programa niya? Yung programa niya na in-interview siya ni Kibuloy, gikan sa masa, ba yun? Gikan sa masa. Sabi niya, bring it on. Hindi ako natatakot. Sabi ni PRRD, matapang talaga siya. Matapang talaga ang ating PRRD. Kaya, kakalungkot lang kung maging totoo yan. Ayaw ko may mangyari kay PRRD na mamamatay siya dahil lang sa paghuli ng mga ICC. Pero hindi yata mangyayari guys kasi maraming nagtatanggol sa kanya ngayon. 'Di ba? Isa na doon ang mga vlogger. Oh, 'di ba? Talagang nag-aabang na daw doon mga kababayan natin sa Davao City, nag-aabang na sa bahay ni PRRD kasi handa na sila kapag lusubin ng ICC si PRRD. Pero magtataka ka kasi tinatanggi naman ng mga Philippine Forces of the Philippines na wala silang balak na hulihin si PRRD. So, paano lumabas ang balita na na nandiyan na ang ICC sa Pilipinas at ayun na nga, nandun na daw sa Davao. Oh my goodness, nakakatakot. Pero hindi natatakot si PRRD. Tayo lang ang natatakot. Kasi ayaw natin mangyari sa kanya yun sa edad niya na ganun. Dapat nga sa edad ni PRRD, ano na siya, nagpapahinga na lang, no? Pero, ganun talaga ang buhay, politika.
Minsan, pero in fairness naman kay PRRD, tahimik na lang sana siya, no? Kaya lang, talagang binabangga siya nung kampo ni PBBM. Talagang ang unang pinag-initan si Inday Sara, BP Sara. Oh guys, abangan nyo, gagawa ako ng video tungkol kay Mike Abby na gusto niyang pagresignin si Sara Duterte sa sa Department of Education. Ano ka? Sino ka, Mike Abby, na para utusan si Inday Sara na mag-resign? Manda ka lang sa next video ko. Bubuljaking. Joke lang. Hindi. Naglalabas lang ako ng sama ng loob sa kanya. Dati kasi nagsusubscribe ako dyan eh. So, yan lang guys. Huwag na nating pahabain yung video na to kasi marami pang mga nangyayari guys. Gagawa ulit ako ng video na i-upload ko. Okay? Bye mga marites. Salamat. Paki-subscribe naman ako guys. Paki-click na lang yung bell button dyan sa baba ko. Ha? Okay. Bye-bye. Thank you so much.